Magandang hapon po ulit sa ating lahat, yung ibang members po sa baba. Akit na po tayo po mag-uumpisa. And nandito po ngayon ay tayo po tumayong lahat at awitin po natin, It Pays to Serve Jesus. Song number 312. The service of Jesus true pleasure affords. In Him there is joy without an alloy. 'Tis heaven to trust Him and rest on His words. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be drear, you'll be happy each step of the way. It pays to serve Jesus, whatever may be taught. It pays to be true, whatever you may do. 'Tis riches of mercy in Him to abide. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be drear, you'll be happy each step of the way. Though sometimes the shadows may hang o'er the way, and sorrows may come to beckon us home, our precious Redeemer each toil will repay. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be drear, you'll be happy each step of the way. Sa pangawiting Psalm 341, Dwelling in Beulah Land. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storms of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle on the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing then can reach me, 'tis Beulah land. I'm living on the mountain underneath
underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's naught can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Tayo po'y sanaling manalangin. Kaya po na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa iyong kadakilaan po at kabitan sa aming buhay, Panginoon. Kamiling rin po na kapatawaran po sa amin ang pagkukulang at pagkakasala rin po, Panginoon. At may mga hapon po ito, makapagkinig ulit kami ng iyong salita, Panginoon. Kaya pentuloy po ito po ay di naman marinig, kundi may sabuhay po namin na mapapakinggan na salita niyo ulit po ngayong hapon po ito. Ito pa ang dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, manatili po tayo nakatayo at ating pong welcome ating pastor, Pastor Timmy Lobiano. Okay, magandang hapon po kayo. Uling hapon. Na linggo. Si Jocelyn tumakas na. Hindi yan kasi na assignment ni Helen. Ganun talagang buhay. O, katulad ng dati. Late siguro yung nandyan sila. Santa Cruz. Sino nag-schedule ngayon? Si Nelson? Crisanto? Okay, galing. Sinong testimony? O ano pwede niyong i-share sa buong taon na ginawa ng Panginoon sa inyo? Wala na. Pag nagkita tayo ulit next week, bagong taon na. O tayo lang yan dito ngayon. Di tayo ang magpalakasan, lahat na. Puntahan, lahat. Yes, may natitira pa. Sa New Year, ewan natin kung mayroong mga pupunta. Sino una? Testimony na lang lahat ngayon siguro. Oo. Siyempre, tapos na isang taon eh. Marinig ko yung testimony ni Gab. Kung anong blessing na natanggap niya. Si Egay. Gideon, tayo lahat. Sino una?
volunteer. Lahat naman tayo eh. Oh. Oh, sige na tayo na. Babae, lalaki. Una. Babae. Oh, game niya. Tatawag na ako ng volunteer niyan kung ayaw niyo. Oh, tawag tayo alphabetical ba o according to height or beauty o ano? Beauty. Sino una? Hindi. Lo kata mangerun mah, sige. Sangit ka, ha? Uy. Andani. Oh, sige, para ma-encourage sila. Oh. Marami talagang pagsubok sa buhay to, Helen. Pero na-overcome naman yung lahat eh. Andiyan pa rin siya. Jolly pa rin siya. Hindi halatang may problema. Mukhang gumawa ng ano. Yari tayo dyan, may nobela to. Hindi ka naka-off yata. Ay magiging, ewan ko sa inyo kung ito maging encouragement Yes, or siyempre. magiging discouragement sa inyo. Pero isi-share ko lang ito kung paano ako naligtas, kung paano ginamit ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang aking asawa. Okay, so, ito nga, sabi ko sa inyo, umpisahan ko kung paano ako nagkaroon ay naligtas. Ito is pamagitan ng ating pastor. Dahil sa kanya, nakilala ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. That is year 1981 yun. Nung nililigawan ako, puno. Hindi, yun, sinishare niya yung salita ng Panginoon, dinadala niya ako sa church, gano'n. Ha? Nasa 22 pa lang ako noon. Kasi 1980. Kakukuha ko, 1980, hindi ko pa nakuha yung ano ko noon eh. Yung license ko, kasi 19 years old lang ako nung pumasa, kaya siguro mga 20 nung kinasal tayo, kasi ano eh, hindi pumayag na, kasi kinasal kami sa Manila, pero syempre yung tatay mo abogado, hindi papayag na wala kang age ng 21. So kinasal kami ulit nung nag-age na ako, kasi June kami eh, so July ang birthday ko, so doon pa lang ako mag-21. So yan, kinasal kami dito sa BBC. Dahil ayaw maniwala yung father ko na hindi totoo ang kasal sa Maynila. Though kahit sabihin mo na ang mga ninong mo, matataas naman na ang position nila, pero hindi pa rin siya maniwala. So naulit ang kasal namin, that is June 12, 1981. Okay? So yun. Maraming pagsubok na dumaan, naranasan ko mula nung ako'y naging Kristiyano. Nag-umpisa yung hirap
nung pinaglihi ko yung aking panganay. Talagang super ang hirap ko noon. Kahit ilang buwan, buwan-buwan yun nasa ospital ako. Kahit nagkikwentuhan lang kami, makita mo, nasa ospital na ako na hindi ko alam, nagkukulaps ako. Sa hirap, ang hirap maglihi. Inabot ako hanggang 5 months. 5 months ako sa hirap ng paglihi ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, nailabas ko naman na normal. At sa biyaya ng Panginoon ay pinanganak ko sila sa Fabella Hospital, na kung saan ay sa isang kama ay 3 kayo. Tiniis ko yun na kasi yung auntie ko noon, doon siya, dahil natatakot ako noon na kasi wala pang dapat December 25 ako manganak, pero December 5 nung pala nag-leak na yung bag of water ko, so kailangan na ako yung manganak na. Kaya pinauwi si pastor, kunin na yung mga gamit at manganganak na daw ako. Ayun. So, kumbaga pinanganak ko naman siya na maayos. Okay? So yun, nagpatuloy ako bagamat maraming pagsubok na dumating sa buhay ko. Tapos marami akong pinagdaanan. Halos ubos na yung aking laman ng tiyan. Yung sinasabi ko sa inyo na ang natitira na lang sa akin ay ang aking baga, lungs, kidney, at saka puso. Yun na lang yung natitira sa akin. Wala na akong ovary, wala na akong fallopian, wala na akong uterus. So isa pang pagsubok na dumating sa buhay ko yun, yung middle na anak ko na yung ay si Rhoda Grace, na kung saan kinuha yung pangalan ni Igay na Grace. Yun doon talaga nagkaroon ako na mahirap. Ang mahirap pa noon, kalalabas lang ni Joy noon sa ospital sa Lorma. Paglabas ni Joy sa ospital, pero doon salinan na siya ng dugo. Paglabas ni Joy sa ospital, doon naman ako pinasok, pero sa Bethany. Kasi doon yung doktor ni Daddy. 2 doktor ang tumingin sa akin na akala ko yun na yung katapusan ko, kasi kinausap na si pastor eh. Tama ba pa? Kinausap na kayo na kung hindi pa ako maoperahan at that time, nagkaroon na ako ng malalason, kumbaga sepsis lang buong katawan. Mamamatay ako, mamamatay din yung bata. So, at saka yung Demerol na pinapasok sa akin noon, wala na, hindi na lumalabas ang gamot. Tapos, after nabuhay si Rhoda Grace, ilang hours pa? 72 or 48? 3 days nabuhay. Nabuhay naman siya. Babae, hindi ko nakita, hindi na ipinakita sa akin. Tapos si Joy nga noon, bago daw ilibing, pinapadede yung ading niya. Ilang taon siya noon? 1986, 81, nasa ilang taon yan? Ay, 83 pala, 2 taon. 2 taon lang. Si Joy noon, pinapadede daw yung ading niya. Ayun. Tapos, pag 1986, ang alam ko hindi na ako mabubuntis. Pero napakabuti ng Panginoon kasi binigyan pa ako ng, kahit iisang ovary ko, biniyayaan ako ng isang babae, yun si Eileen. Hindi ko rin naman alam na meron pala magiging attorney. Diba? So kahit isang ovaryo siya, na panganak ko pa rin. Ayun. Nagpatuloy ako sa paglilingkod kasabay ng aking trabaho. At nag-work ako noon ng 12 hours, minsan 24 hours. Hindi kami nagkikita ni Eileen. Yun yung ko noon.
Dahil pag alis ko, tulog siya. Pagdating ko, tulog pa rin. Ganon yung buhay namin. Gusto ko lang kasi nagkaroon din naman ng sariling bahay para sa aking mga anak. Matulungan ko si pastor. Doon ang ginawa. No, nasa Manila kami noon. At ayun, nagkaroon kami ng bahay dahil sa katapatan namin sa pagbibigay. Yung kumpleto ang aming first fruit, tithes and offering. Noon, ang ginawa ko noon, kaya nagkaroon kami ng lupa. Pagkasahod ko, naalis ko lang yung mga offering ko. Tapos dinadala ko na kasi hulugan yun eh. Dapat na 5 years, dapat na hulog namin sa lupa. Pero dahil nga sa pag-iipon, oo. Kasi si pastor naman ang pagkain namin lahat. Ayun, nabayaran namin within 2 years lang. Oo. Dahil nga, naniniwala ako na yung pagkatapatan sa pagbibigay ay pagkakaloob ng Diyos ang inyong pagkakailangan. Being a nurse, syempre nurse ako, naiinggit din ako, totoo yun. Nainggit din ako sa mga kasama ko. 5 kaming magkakasama. Nag-abroad sila lahat, ako ang naiwan. So, kumbaga, may pumunta sa Saudi, may napunta sa US, napunta sa Canada. Yan. Pero, sabi ko nga, yung time na yun, tama-tama naman na si pastor, sinasabi sa akin na mag full-time daw. Sabi ko, mag-full-time ka, paano na yung pag-aaral ng anak mo, ganyan. Kumbaga, kung mag-full-time ka, sige, mag-a-apply ako. Sabi ko na naman, mag-apply ako sa kuya ko, sabi ko, sa Saudi. Hindi naman natuloy kasi, nung ibibigay ko yung application ko, nagkasakit na naman ako. Wala naman. So, ibig sabihin, hindi kalooban. Di matigas ang ulo ko. Hindi matigas ang ulo ko. Tapos, no, nag-full-time na siya doon sa Manila. Sabi ko, sa Manila pa rin ito, Sabi ko pa, para bang nung sabi niya na wala na akong magagawa, kailangan ibigay ko na yung buhay ko. Nakasasakyan kami eh. Para bang nagsara yung bibig ko. Hindi ako nakapagsalita. Tapos pagkatapos nun, sabi ko mag-full-time ka. Tama-tama naman, ang dumating naman na pagsubok. Nagkaroon ng retrenchment. Kumbaga, nakasama na ako sa retrenchment kasi kami na ang huli. That was 1998, 1987 kasi ako pumasok sa De Ocampo. Tapos, sabi ko, paano yan? Nag-aaral si Eileen. Si Eileen pa naman, hindi siya marunong sumakay sa jeep. Ang sinasakyan niyan, FX. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, ganun. Ang binibigay sa kanya na allowance, 700 isang buwan. Kung titignan, mabubuhay ka ba sa 700 isang buwan? Pero sa biyaya ng Panginoon na na-overcome namin kasi maganda ang school dahil binigyan kami ng meron akong piraan noon. Yun ang pinagpatayo ko ng bahay. Kaya meron extension yung bahay namin, yung up and down doon sa Manila. Yun yung ibinigay sa amin doon sa piraan namin. Tapos doon naman sa ang tawag separation pay, binibigyan kami ng 10,000 a month for 2 years. Kaya Lord, salamat. Sabi ko, makakatulong na din ako. Si pastor nga, nag-full-time na, 700 isang buwan. Tapos, nung ganun na, kailangan wala na. Kasi hindi ako masteral eh. Kumbaga, ang naiwan lang doon, 2 lang, isang dean namin, at saka isang CI na gagraduate na ng masteral. Sa amin, kung sasabihin, wala kayong increase pag hindi kayo mag-enroll. So, enroll ka lang kami ng enroll, na wala naman, natatapos. So, yun, ganun ang nangyari. Kaya, tanggal kami. Tapos, 2001 pala, 2000, di pastor pala, sabi niyang ganun, na siya ay mag-mission na dito. Sabi ko pa, sinong kasama mo? Sabi ko,
hindi ako pwedeng umuwi doon na hindi ko matapos ang masteral ko dahil ayoko nang bumalik ng Maynila. Ganun ang nangyari. Tapos, paano yung mga anak natin? Si Aileen nag-aaral pa. Ilan taon ka na anak nung lumipat ka dito? Second year? Parang ganun. Ako, second year ata nung lumipat na. So, pumasok sa SLU. Ganun. So, ganun pa rin. So, nung lumipat kami dito as mission, meron naman siyang binigyan siya ng 5,000. 5,000 monthly. Sa akin naman, from De Ocampo, nag-apply ako sa Lorma. Okay naman kasi natanggap ako agad after 1 week. Kaya sabi nga ng hipag ko, ay, sister-in-law ko si Mami, sabi niya, samahan mo ako mag-apply. Nag-apply kami. Tapos nung dumating siya, kasi umuwi every parang sa akin umuwi din every weekend. Pagdating niya, ano kumusta yung application? Sabi ko, tanggap na ako. Nag-start na ako magturo. Ganon. So, kumbaga, si pastor naman, ang alam niyang 5,000 na tatanggapin niya, hindi, nabawasan pa ng 1,000, di 4,000 na lang. Tapos si Aileen din, nag-transfer dito. Nung pumunta na kami dito, nag-transfer si Joy ata graduate na noon eh. Graduate na si Joy noon nung pumunta kami ng 2003. Si Aileen naman noon nag-aral sa Baguio, sa SLU. Ang problema naman sa kanya noon, laging nagkasakit, kaya nag-transfer sa SLC. So, ganun yung buhay namin. Nung una, umiiyak ako kasi wala na kaming inuulam noon, kundi yung talbos, yung malunggay na leaves. Yung nakita nyo doon na may malunggay sa may bakod. Diyan may bakod doon, apartment yan, yung bakod dyan. Naubos yan, tinatawanan kami, bakit daw ganyan, nakman. Tapos may naririnig ako, yung ulam nila, pang-almusal, iba daw ang tanghaliban, iba daw ang hapunan. Samantala sa amin, nauubos yun. Pag nagbabakasyon sila, galing ng Baguio, yung sinasabi, wala naman talbos ng wala naman dahon ng malunggay. Kasi nga nauubos. Kasi yung first na sahod ko sa Lorma noon, 2,000 lang. Samantala sinasahod ko sa Manila, umabot siya ng 13 to 15K, quincenas yun. So, kumbaga, laki ng difference. So nagtiyaga kami ni Pastor. Tapos, ayun, si Pastor noon kinuha doon sa Balawan, tama? Oo, kinuha sa Balawan. Tapos yun, nagpatuloy lang hanggang, nung una ko dito, nalangin ako, Lord, kung wala akong makasama sa soul winning, sabi ko, balik na lang ako ng Maynila. Kumbaga talagang, balik na lang ako ng Maynila at suportahan ko na lang sila dito. Pero, nagkapasalamat ako, binigyan ako ng isa, si Manang Kunching. Yun yung kasama ko, nagtuturo dyan, sa may tabi-tabi, dyan sa St. John, yun yung mga bata dyan. Tapos yun nga yung naging bunga namin, yung nasa abroad na, pangalan nun, pangalan nun, Papa? Yung nanay niya, nagmamanicure. Si Marie. Yun yung unang bunga namin. Ayan, sige lang. Tapos, nagpunta na si Pastor doon sa tawag nito, sa Balawan. Then, hanggang, yun, na siya, na sinend out na ni Pastor. So, kumbaga, natapos na si Aileen. Pero, nung nasa Lorma ako, eto na naman, sabi ko, hindi kulang yung sahod ko. Kailangan, Papa, na mag-apply ako. Sabi ko, last na apply ko. No, send ko na yung application ko, UK naman. Naku po. Kapapasok ko lang sa Lorma, naoperahan na naman ako. Gallbladder. Kaya kung titignan nyo, kaya siguro madali akong mairita. Madali akong, kumbaga yung emotions ko. Dahil siguro doon, kaya ngayon sinabi ko na iiwan na lang sa akin, liver, kidney, baga, at saka puso. Yun na lang 4 ang naiiwan. Kumbaga, sa bahay, kung bahay yun, tagilid na, malapit nang bumagsak. Pero nagpapasalamat ako dahil sa biyaya ng Panginoon, andito pa rin ako nakatayo. Ngayon, kaninang umaga, i-share ko lang ito ha. Kasi si Papa naman, lagi niyang sinasabi na yung pagdating sa basahan, pero tanong niyo sa mga yan, yung mga natumira sa bahay, talagang galit na galit ako. Pag yung basahan, totoo yun. Kaninang umaga, eto na naman, bakit
yung basahan ng kamay madumi, hindi ba kayo naglaba? Hindi nyo ba nilabhan? Kasi lagi yung sinasabi sa kanila, labhan ang basahan pagka wala ako. Di, yun, nabanbayan. Tapos nung hinanap ko yung potholder, nagluto ako, hindi ko mahanap ang potholder. Ayun, tapos sabi ni Pastor, basahan lang, ganyan. Yung basahan naging inspirasyon ko para alam nyo lang. Galing ako doon sa basahan. Ibig sabihin, makasalanan ako. Pag ang basahan hindi mo nilinis, hindi mo nilabhan, hindi malilinis yun. Kaya nakita nyo sa Bible, kahit pumunta kayo, walang makita. Forward Kaya na kayo nagalit niyan, pambira. Oo, aawayin ko kayo yan, ginaway ko dahil dyan sa basahan. Totoo yun. Kahit nung nakatira sila, talagang inilalaban ko yung basahan na yan. Kumbaga yung, di ba, sabing ganun nga, we are a filthy rags. Kung sa spiritual na mo, na ihahambing. Kaya nga sabi ko kay Pastor, kahit yung basahan niyang sa spiritually, andun pa rin sa Isaiah 46 verse 6. Andun pa rin yung basahan na parang kinumpera tayo sa basahan. Naging malinis lang tayo dahil lininis tayo ng dugo ni Kristo. Ngayon yung basahan na yun, pag hindi mo nilabhan yan, hindi yan malilinis. Kaya please lang, ayoko nang marinig yung basahan. Yung inaapi nyo ang basahan. Yun yung naging buhay ko bilang Kaya ipagpipray nyo na sana gamitin pa kami ng Panginoon. Ako akala nyo siguro hindi ako nagsusoul winning. Pagdating ko sa amin, meron nga ako i-open na ipagpipray nyo yung Bible study. Inaumpisahan ko yun doon. Tapos dito, akala nyo nag-walking lang ako. Naubos na yung tracks na iniwan nyo sa bahay. Nag-walking ako, pero bibigay ako ng tracks, gano'n. Hindi naman lahat ng gagawin kuwan. Akala nyo lang nakahiga ako, nakaano ako, pero nagbibisita ako, nag-i-invite ako. Kaya nga lang, malayo yung ini-invite ko, kaya hindi sila makarating, pero hopefully by anniversary, sana makarating sila. So, pray for our family na magkakasundo, magkakaroon ng isang puso, isang gawain. Kasi wala naman ibang ipanalangin kundi ang ikauunlad. Yung mga ministry pinagkaloob sa amin, yung mga apo ko, na sana ay hindi sila lumihis, kundi patuloy silang gamitin ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Now you know. Marami pa yun, kwento. Maganda ang kwento niyan. Yung basahan lang ang mali. Hindi tayo katulad ng basahan. Hindi man ginagawa natin na magaganda para sa atin ay isang maraming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya akala mo okay ka, mabuting ginagawa mo, pero sa harap ng Diyos, filthy rags tayo. Kaya wala tayong pwedeng gawin. Total depravity tayo Wala na maganda. Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, napakabait siya. Totoo yun, sabi niya, giving. Wala pa si Pastor Abante noon sa Novaliches. Kami pa lang. Kami yung original na member ng Novaliches. Yung aming ipon na pera noon sa bangko, nakwento ko na sa inyo doon noon Winidro namin lahat. Ibinigay ko kay Pastor George Mangaron. Kaya nabili yung property sa Novaliches. Back to zero kami noon. Zero balance. Pero yung pagkatapos ng zero balance na yan, after 3 months, nagtatayo kami ng bahay. Yung dating ng trabaho noon, tuloy-tuloy. Nagdadrive ako noon ng Novaliches. Alam na ito nila doon.
ako ang driver ng mga missionary nung galing Mabaliches, punta kami Santa Ana, gano'n, lagi, ilang taon yan. Testimony ka lagi, habang ako nagmamaneho, nagtitestimony ako yung mga pastor na iba-ibang lugar. Galing Bisaya, galing Bicol, Batangas, lahat. Natutulog sila sa Mabaliches noon eh. Ako yun, ang dinaanan ko, yung matinding init ng mission life ni Pastor Abante. Yung gulpihan, bugbugan, lahat yun. Pero ngayon hindi na. Mabait na si Pastor. Pagka hindi ka marunong sumunod noon, ay Bartolina, kumbaga. Pero naranasan lahat yun. Kaya naman nung dumating ako dito, maski ako mag-isa nagsusuluinin, walang problema yan. Kasama. Mas gusto kong walang kasama pagdating sa suluinin. Oo. Walang tukso. Walang istorbo. Makakadiskarte ako ng suluinin. Pero mas maganda pa rin yung may partner ka. Oo. Kaya yan, tatampay ka sa eskwelahan maghapon. Hindi kayo ng trucks pag meron ka makausap. Suluinin ka. At yan, hanggang na-meet ko itong mga estudyante, kapitbahay. Yung kapitbahay ko, lahat yan nakaatid sa church. Lahat yan. Pero hindi na natili. Oo. Lahat yan. Matin lahat yan. Nasuluin ko lahat yan. Pero walang naniwala at nanatili. At least, pagdating ng panahon, pagharap sa langit, wala silang masabi sa Lubiano Clan. Nagpatuloy. Kaya naman yung Lubiano Clan sa Lingsat, hanggang sa kapu-apuhan ngayon, paging mga anak, asawa, ng mga apo, yan. Nasa church lahat. Kaya na masaya sa buhay namin Lubiano Clan. Kasama si Helen sa hirap. Pero sabi, salamat sa Panginoon. Tulad niya sabi, ito, dito pa rin. So yun, saya itong 2026 na naman. Pagamat ang 2025, marami tayong pagkukulang, maraming hindi nagampanan. Itong 2026, labanan na naman na matindi ito. Oo. Kung kailan pairalin ng gamay na bakal, pairalin natin. Oo. Tuloy-tuloy na ito. Hanggang dumating ang Panginoon. Palalakarin ko na itong mag-isa. Bibigyan ko na ng support yan. Ila-line up ko na sa MPBE missionary. Magkikita kami nila, Pastor, itong 5. January 5. Papasok kita sa mission. Handa ka na? Oo. Kasama ka na sa prayer list, kasama ka na sa Book of Life ng MBBE. Yan naman yung mga anak mo. So, supportahan ka naman ni panganay na yun. Lalaban yan. Yan na kayo sa ministry. Basta't bigyan nyo lagi, priority nyo lagi ang Diyos. Hindi kayo pababayaan. Ano man dumating na problema, ma-overcome lahat yan at magagawa ng paraan. Itong by January, umpisan ko yung harap na yan. Itong ating auditorium, diretso na yan. Yan na ang daan. At yung baba, magiging classroom yan. Sa baba. So magiging 2 classroom yan sa baba. At kung loobin ng Panginoon na kayang
suportahan ng expenses ng mga enrollees natin. Next year uli, umpisa na natin yung 4 na palapag dito sa gilid para classroom yan. Isang room, taon-taon. Growing school, yung ating in-applyan. Ang loobin ng Panginoon, makuha natin yung likod, gagawin kong covered court. Covered court para maluwag. Magagamit na classroom, magagamit na sa mga events. Magagamit yun. Kailangan yun. Lalo na pag dumating na yung graders application, kailangan yun. At lulubin din ng Panginoon, dahil wala yung mga may-ari, makahanap natin yung katabi natin. 1,000 square meter yan. Andun. Ibigay din ng Panginoon yan. Magiging maganda na yung akla. Sino yung akla? Dala nyo? Yung AA Christian School Academy. Sana may kabit namin ila Crisanto yung electric pan, iba, mapicturan, may padala sa DepEd para may bigyan na yung ating permit. Yun na lang ang kulang eh. So by June, hopefully, sa school year, pwede na tayo maglagay dyan ng logo, signage, hanggang doon, lahat. Kabilaan ang kusay. Tawiran yan eh. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, hindi natin alam kung anong plano sa atin. Mula dito, sa gubat, makakakuha tayo sa sentro, gagawin na lang natin, annex ito. Doon tayo sa sentro. Ganun lang. Basta importante, tuloy-tuloy lang. Sino na magtatamasa nun? Ako ba? Hindi. Kayo na. Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo. At gusto ko pa rin makita yung building ng Santa Cruz. Tatayo tayo. Yung ginagawa ni Pastor Benny. Tatayo na daw sabihin ko na lang, si Dong ng building. Yun. Amo, may paputok ba? Oo. Bihira. Ang galing. Ayos. Biruin mo yun? Meron talaga, meron. Oo, narinig nila. Okay na, nagsasaya na si Kapitan na. So yan ang ating gagawin dito sa ating Ecclesia. Tandaan nyo lagi ito. Basta tama ang buhay natin, ibibigay ng Diyos yung kailangan ng kanyang Ecclesia. Hindi pwedeng hindi. Okay. Sino? Next. Sino? Ito, tandaan ninyo ito. Pag meron kayong obligasyon sa church, gawin ninyo. Hindi kayo magsisisi. Pero pag kinundin na nyo yung dapat nyong gawin sa loob ng Ecclesia, hindi kayo gagamitin ng Diyos. Akala lang nung iba, masarap ang buhay nila. Yung nagpapasarap sa inang buhay, yung mundo, ibig sabihin yung worldly things,
sayang naman yung kaligtasan na sinasabi mo. Oo. Magugunaw lahat yan eh. Pansamantala lang lahat yan eh. Oo. Pero kung meron tayong ginagawa para sa Panginoon, ito yung mananatili hanggang sa kabilang buhay. Sino? Testimony lang. Ang hinamon, lalaki naman o babae pa rin? Lalaki daw. Si Nelson, preacher, Amel, ano pa? Sino ito? Si Crisanto. Saan si Crisanto? Takot kayo ah. O kanta na lang, Rod. Sino kakanta? Bagay yung testimony ni Helen, kompleto na yun. Kaya niyo bang ibigay lahat? Zero balance ang iyong bank account. Hindi nyo kaya yun. Hindi tama yung puso mo. Nung ibinigay ko itong kay Pastor George ang araw, Pastor, ito, naka-envelope. Tinignan niya ako umiiyak. Ilan ito? Sabi ko, pambihira, Brad, ito na lang talaga yung kulang. Eksakto, sabi niya. Mababayaran na natin ang buo. Hindi noon. O kinabukasan, pinayaran. Naglinis na kami. Nagtayo ng building doon. Hukay, kami din naghukay. Nag-layout, walang marunong. Sabi nung isang architect na ngayon, sabi nung aming foreman, siya lang marunong yung foreman namin. Kapatito ni Pastor Benny Abante, Uncle Sam. Makit ka doon. Kunin mo itong hulog. Ihulog mo doon ha. Doon ka. Sige po. Sige, at sukatin natin. Uncle Sam, saan ka na? Ito na po. Saan yung hulog? Hulog mo na. Nahulog ko na. Hinulog ko na. Ganon kami katindi noon. Alam mo ba yung hulog? Yung bakal na bilog na ganon na triangle. Na mayroon lubid na mataas hanggang doon. Para makuha mo yung alignment ng poste. Nasaan yung hulog? Para makuha natin yung sukat. Diyan na, nahulog na. Kasama lahat. Sabi ng purma, ay, naku. Wala pa marunong sa inyo dito. Marunong kayo humawak ng martilyo. Sige, kuha kayo ng istaka. Tingin na naman kami. Ano istaka? Ano naman? Ay, naku. Sabi ng Uncle Sam, upo siyang ganun. Pilay na ngayon eh. Gumawa kayo ng mga kahoy. Ganito ang istaka. Kuha kayo ng itak kahoy. Bilis. Pak. Ganito. Matulis na kahoy. Hanggang doon. Lagay nyo. Ganun. Umpisa kami noon. Layout pa lang. Namang problema na. Nabuo din naman yung building ngayon. Maraming hirap doon. Pagkagaling namin sa trabaho, lahat. Nag-opisina lahat. Pag-uwi, diretso kami sa building. Buhos tayo, ubad lahat yan. May mga tachikis pa yan, may mga bahon pa yan. Kain doon. Ilang halo. Ayan, ay, lakas noon. Tuloy-tuloy. Uuwi kami. Alas 10, alas 11 ng gabi. Tapusin namin yung beam, gano'n. Tapos kakain kami, uwi na naman. Isang gabi na naman. Ano kami? Hanggang nabuo yung structure niya, hanggang ayun na lahat na. Tapos na. Hindi niyo ba naranasan yun? Dito, binayaran ko lahat. Doon, labor of love yun. Ako
dito lang ako walang bayad, wala akong sweldo. Sanay ako magsakripisyo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Totoo yung malunggay. Kaya ko mag-ulam ng malunggay lang at luya. Sinabi ko na kay Regine, basta't may malunggay lang at luya, pakuluan mo. Lagyan mo ng asin o ano. Pwede na ako dyan. Kaya ko mabuhay nun. Kayo, kaya nyo? Isanay ako sa hirap eh. Pwede kang walang kainan. Ganon ang minister ng salita ng Diyos. At pag nakita ng Panginoon yung puso mo, pwede itong pagkatiwalaan. Bigyan natin ito ng building. Yan yan. O yan, alam ni Ruby yan. Sabi ko, wala na tayong pera. Ay, may nagpapadala. Ang bili ng bakal, kung ano-ano. Upos na naman, sabi ni Gilbert, Pastor, kailangan natin ng bakal na ganito, ganito. Magkano kaya yan? May mga 100,000 ito. Naku, patay. Saan nagkukuha? Sa loob-loob ko. Maya-maya, meron nagpapadala. Nabubuo. Ganon ang biyaya ng Diyos. O, yung mga umalis, walang magagawa. Pera ang Diyos nila eh. Ako, ang Diyos ko, nagbibigay. Panalangin natin yung Santa Cruz. Makayanan ng preacher na gwapo. Alam ko na yan, nararamdaman ng mag-asawang ito. Gusto na mag-quit yan. Ganito pala, ang sarap nito, nakahilata ka lang, paulo. Papasyal-pasyal lang eh. Ngayon, kailangan mag-swimming ka. Kailangan mag-aral ka. Kaya next year, para matuto ito, pakawalan natin ng 3 buwan. Pag na-overcome niya yung 3 buwan, Pastor Dong ka na. Pero bibigyan natin ito ng support. Oo. Palagay mo, Lore, magkano ibigyan natin support niya? Hindi, kukunin natin sa Maynila. Pastor Jun naman yun eh. Oo. Ayaw ko kung magkano umpisang ibigay sa'yo. Biro meron yun. Sa 5, pwede ka nang bumuha nun. Sumama ka sa akin. 1 taon na support yun, ibibigay. Okay. Sino pa ang gaganda? Testimony. Bago natin tawagin yung ating tagapagsalita. Kanina pa umiinit yung mga kamay niya para magbuklot ng Biblia. Sige na, ano ba? Takot kayo mag-testimony. Kumanta. Sino? Biyaya yan eh. Wala na. Tawagin na natin special number muna. Alin na kayo? Si Regine, marunong na palang kumanta. Pagantahin natin ng solo si Mrs. Tumamaw.
Amen. Sa January 8 pala, baka matuloy tayo sa convention. Magse-celebrate tayo doon sa National Baptist Day sa Convention Center dito sa atin. At maganda lang kayo ng special number island, bawat church. Hapon natin yung gagawin. Gumawa ng program yung dalawang kasama natin, si Pastor Acosta at saka si Joe Osias. Sila yung pinalakad ko eh. Sila lang pwede kong utusan, sila yung tinulungan natin eh. Sumunod naman sila. At saka malakas pa sila yung mga batang dalawa. Ako sige. Malalaman bukas. At pag yun ay go, tayo lahat.
at iimbitahin namin lahat ng mga yung walang selebrasyon na sumabay sa atin. Lahat doon. Marami yun. Pupunin natin lahat ng haben. Oo. Imbitahan natin mga government officials. Lahat yan. Si Fernando. Kasi si governor naman magde-decide eh. Wala naman bukas. Pinalakad ko si Atty. Rafon. Nandun sila sa Capitol eh. Sa ano siya eh? Tawag na Eileen? Position niya? Bukal siya eh. Kaya mas malakas ang ano doon. Ang tawag nun. Mas malapit siya kay Gob. Hopefully ay may pag-asa. Na-receive na nila yung sulat ng isang araw pa. Sige, sabi daw. Hindi naman daw tumatanggi si Gob kung walang kasabay. Yun lang ang problema natin. Sana walang kasabay sa January 8. Tuloy tayo doon. Oo. So gagawa din kami ng sulat siguro sa mga eskwelahan. Ito na lang sa bayan. Imbitahan namin sila, mga estudyante. Umuo na yun, nakari na namin sa mga head ng mga schools, sa La Union High, mga higher ano lang, level, sa DIMSU, kung ganun, para may transport natin pa sa convention. Para mapuno natin yan, hindi ko lang alam kung ilan ang capacity. Hindi pa nakapunta ron eh. Yan ang nakapunta doon. Eileen, ilang peraso, ilan yan? Payat. Ano? Basta punuin natin yun. Para makita ng pamunuan natin dito, ating gobernador, marami pala itong Baptist. Lalo na pag narinig niya yung Baptist history sa Pilipinas, sa San Fernando. Ganun ba? Ano yun? At babasahin natin ulit yung batas ng National Baptist Day para malaman niya ang kahalagahan at ginagawa o contribution ng mga Baptist faith dito sa Pilipinas. So yun, masahin na yun pag natuloy. Pupunta ako to sa 5. Babalik din ako siguro ng 7 para work out namin lahat yun. Ako naman yung alalay kong 2. Masipag. Ginagamit nila sa Atty. Rafon. Yung teacher ni Aileen nung araw sa College of Law. Sige, so far ganon. Mangyayari, isa pang special number. Solo? Sige. Dito. Sound check. Chose me before the world was known. You chose me to be His
Separate me from the love of God. Through Jesus Christ, our Grabe. Normal pa lang yan, hindi pa niya nilalakasan. Hindi pa nga nilalapit ni Dong yung mic eh. Anong pakalayo? Amen. Pwede. Tinawag yung pamilya na ito. Kakaroon tayo ng building sa Santa Cruz. Maski ano lang muna, baba lang muna, tsaka na yung dali lang mag-install ng bungalow type na building. Okay. Andan natin yung ating puso at kaisipan sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon sa taong ito, yung preacher na ito. Sunod-sunuran lang siya. Sige-sige lang siya. Hindi niya iniisip yung pera. Ang iniisip niya, ma-bless niya ang Panginoon sa buhay niya at pamilya niya. Tayo po'y tumayong lahat at i-welcome natin sa ating pulpito. The preacher. Yung tawag natin dito. Aling ano? Preacher Mox. Pastor. Siguro mag-pray na lang siguro tayo eh. Kasi sa testimony tsaka yung awitan kompleto na. Or siguro mag-testimony na lang siguro ako tapos matatapos na tayo. Ayan, so salamat sa pagkakataon ulit na ako'y tumayo sa inyong harapan. Sabi nga ni Pastor, hindi ko alam. Hindi na lang. Ayan, so 8 months na din na wala akong unemployed. No, 8 months na, no, kasi May. 8 months na siyempre wala ding trabaho si Ruby, ako wala ding trabaho. Pero yung biyaya ng Panginoon, yung provision ng Panginoon ay laging nandyan. Ayan, so minsan nga nagagalit si Ruby, sabi niya masyado kang relax, wala ng gatas yung mga bata. Wala na tayong pambayad ng bills. Pero the next day, sabi ko, God will provide. Yan, next day, may good news na dumarating. Ayan, so buksan po natin sa Matthew chapter 20. Verse 16. Ayun, so sabi niya po dito sa Matthew 20 verse 16. So the last shall be first, and the first last, for many be called, but few are chosen. So let's pray. Panginoon, kayo po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa iyong salita na iyong pag-aralan ngayong oras na ito. At kailan po namin, Panginoon, ikaw po siyang kumilos, magturo po sa amin, Panginoon, na maunawaan po namin at higit sa lahat ay makita po namin ang pong mga sarili at matagpuan kaming tapat na naglilingkod. Na ikaw pong patuloy na gawain po sa amin, Panginoon, tulungan niyo ko, Panginoon, na ikaw po ang makita at hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. At ito po ay aming hinihiling, pinapasalamatan sa matamis na Jesus. Amen. Ayan, so kayo po yung mapo. So, yun. So, salamat sa
pagkakataon na ito, bago magtapos ang 2025, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-share sa inyo. So hindi ko alam kung paano ko sisimulan. So nabasa ko itong verse na ito sa verse 16, na kasi bago magtaon na makita natin yung ating mga sarili, kasi sabi nito, so the last shall be first, and the first last, for many be called, but few are chosen. Siguro lahat tayo ay kasali doon sa few na chosen ng Pinoon. No? Pero titingnan natin ang sarili natin, kasi kung titingnan natin yung past 2025, malapit na magtapos, ilang araw na lang, kung paano tayo naging workers. Kasi kung babasahin natin dito, itong Matthew chapter 20, sa verse 1, ito yung parable of the laborers of the vineyard. Na kung titingnan natin dito, itong parable na ito, kung babasahin natin sa verse 1, for the kingdom of heaven is like unto man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers in his vineyard. So kung pag-aralan natin ito, parang ano din yung salvation. Kasi kung mapapansin natin yung una, yung sa second verse, sa verse 2, sabi niya, and when he had agreed, kung mapapansin natin yung unang laborer, merong agreement. At sa mga sumunod, ay yung nakalagay doon na whatsoever is right, na walang agreement, no. Ito tumutukoy din dito yung sa kaligtasan. Kasi kung pag-aralan natin yung mga Jews tsaka Gentile, no. Una, yung mga Jews, yung mga pinili, no. Sila yung mga pinili na dapat na sila yung tatrabaho, sila yung pinili ng Panginoon bilang maging tao niya. Pero sa katigasan ng ulo ng mga Jews ay nabali, or kumbaga yung attention ng Panginoon ay napunta sa mga Gentiles. Kaya magpasalamat tayo na maski hindi tayo karapat-dapat na gamitin ng Panginoon, ay pinili tayo bilang maging kagamit-gamit. Kaya sabi ng pastor, kung hindi tayo magpapagamit, itutuon ng Panginoon sa ibang mga tao. Diba? Kasi ako, hindi man ako karapat-dapat, no? Sa height pa lang, hindi man ako pasado. Sa itsura, hindi tayo pasado, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay pinili. Diba? Yun yung agreement. Kaya nga kung titingnan natin dito, yung Gentiles represent the workers without agreement. So tayo yun. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay maging kagamit-gamit na sa ubasan ng Panginoon. Diba? Kaya magpasalamat tayo na maski tayo ay hindi sana maligtas pero tayo niligtas ng Panginoon. So pag-aralan natin dito, kasi ang pamagat dito, ang nilagay ko lang doon, laborers or workers of the Lord Jesus Christ. Yeah. Ang tanong doon, kasali ba tayo doon sa workers ng Panginoon? Kasali ba tayo sa pinili? Kaya many are called, but few are chosen. So sabi niya, so the last shall be first, and the first shall be last. Kaya minsan marami mga Kristiyano din na naligtas simula nung kabataan. Pero habang tumatagal, nagiging, kaya nga lang sinasabi ni Pastor, lumalaon, bumubuti, sumasama pa sa dati. At may mga Kristiyano din na huling naligtas, pero since nung naligtas sila, naging faithful sila. Marami naman na naligtas simula nung bata, pero habang tumatagal ay hindi na sila naging kagamit-gamit. So sana hindi tayo kasali doon. So pag-alalan natin dito, workers of the Lord Jesus Christ. So being a worker of God, kung mabasahin natin dito sa verse 2, and when he had agreed,
with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Makita natin dun yung agreement. No? So, sabi ko kanina, itong unang na-hire kanina yung mga Jews. Ito yung, ang kwan lang doon, ang agreement lang doon, siyempre maging faithful ka, sundin nila ang Panginoon. Pero, hindi nila sinunod. Pero sa panahon natin ngayon, pwede natin gamitin itong word na agreement. No? Bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang workers ng Panginoon, meron tayong agreement. Hindi ibig sabihin na we are under the law, pero meron tayong, kasi pag pinag-aralan natin yung agreement, yung tinatawag nating memorandum of agreement. Sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, maski din sa amin, mayroon kaming kontrata. Nandun yung mga agreements, nandun yung mga guidelines na kailangan nating sundin. So ganun din sa isang Kristiyano, meron din tayong guidelines. Di ba sa trabaho natin, meron kang dapat sinusunod. Dapat ganito yung uniform mo, ganito yung gupit mo, or lahat yan, nandun sa agreement. So kung titignan natin dito, sa under the agreement na yan, merong standard kung paano tayo magtrabaho. At naniniwala ako na ang paglilingkod sa Panginoon ay ito dapat ang pinaka mataas na standard. Di ba? Amen po ba? Di ba? Kung sa nababalitaan natin, yung sa mga trabaho ng DPWH, di ba? Substandard ang mga trabaho nila. Di ba? Nalulungkot tayo na wala sa standard yung trabaho nila. Pero kung titignan natin ang ating sarili bilang isang trabahador ng Panginoon, sa tingin natin nasa standard ba yung ginagawa natin? Di ba? Ang gawa din natin substandard for compliance lang yung ginagawa natin. Halimbawa sa soul winning, sa tingin nyo ba standard yung ginagawa natin? Yan, sumasama lang tayo for compliance para makita lang na nagsosoul winning ako eh. Pero kung meron tayong desire na magkaroon ng bunga, dapat meron tayong excitement. Diba? Hindi yung sasabihin ka pa na ay soul winning tayo. Dapat magbihis ka na, mag-soul winning tayo. No? Tatanungin pa kung meron pa bang soul winning ngayon. Di ba? Pero kung meron tayong desire, kung sa standard lang, dapat bago mag-5, nakabihis na tayo. Wala yung ginagawa natin noon, 5 o'clock ng hapon, lumalabas na tayo eh. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na natin nasusunod yung standard. Substandard yung ginagawa natin. Wala na sa ayos. Wala na sa, kumbaga hindi na nasusunod yung tama na ginagawa natin. Diba? Kaya nga bago next year, sabi ni Pastor, ibalik natin yung kamahinabakal. Ay, siguro hindi natin nasubukan yon nung panahon ng salingsat pa. Nabutan ko pa konti yung kamay na bakal yan. Nakasuntok pa ako konti sa mga pasaway noon eh. Yeah. So kung ibabalik siguro 2026 siguro magtatrabaho na din tayo, no? Pero hindi lang for compliance. Hindi lamang ipakita na nagbibigay ako para ipakita na nagbibigay ako. No? Kasi alam naman ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung puso natin. So yun yung standard na ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat yung the best. Na kaya nga yung building natin, yun sa Santa Ana, ang sabi ng pastor, ito ay tahanan ng Panginoon. Dapat ito yung the best. Diba? Dapat ang paglilingkod, kaya nga kung maglilingkod na lang din tayo, gawin na natin yung best natin. No? Sa paglilingkod, hindi lamang yung for compliance lang. So yun, kung pag-aralan natin, marami kung pag-usapan natin yung sa agreement na yan. May tamang proper procedure. Alam yung proper procedure, marami din yan. Halimbawa, yung laging sinasabi ni Pastor, ang church ay parang pamilya yan. At ang pastor, yun yung tatay. So, nandun yung tamang procedure
na kung alis tayo, halimbawa, kailangan nating magpaalam sa tatay natin. Pero minsan hindi natin sinusunod eh. Na dapat magpaalam tayo, ang pastor dapat double honor. Pero hindi na natin nasusunod. Wala na tayo sa proper procedure. Kaya dapat itama natin ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Diba? Ano ba? Proper time. Proper time. Ang tayo kung pagdating sa paglilingkod, yung preaching kanina, ang turo ni Apostle Paul, from morning to evening. Pero hindi natin kaya yun eh. Pero pwede natin, kaya natin gawin yun sa biyaya ng Panginoon. Pero minsan, yung time na natin sa Panginoon, diba, pag lumalabas na tayo, 1 oras na lang. Hindi na gaya dati na pag sina Kuya Philip, paglabas ng alas 5, pag babalik alas 10 na ng gabi, alas 11. Diba? Kasi sila pastor yun. Pero ngayon, hanggang 6 to 7 na lang. Diba? Na minsan, wala na tayong napupuntahan. Diba? Nakakalungkot na ganun na yung nangyayari, yung service natin, wala na sa proper, wala na sa standard. Kaya nga dapat, sana, panalangin natin na ngayong 2026, pwede naman tayong baguhin ulit, ibalik ulit yung tamang paglilingkod natin. So ipag-pray natin ang bawat isa, kung anong kalooban ng Panginoon sa bawat isa na tayo matagpuang tapat na naglilingkod. So di bale, so next, ano ba responsibility? Yung under sa agreement, merong responsibilidad lahat ng workers. Diba? Pero ang nakakalungkot, sabi lang isang trabahador, yung iba ay after lang sa sahod at wala sa responsibilidad. Diba? Nakakalungkot yun na may mga pa na sumasahod naman ako maski hindi ko ginagawa yung trabaho ko. Diba? May mga post na ganyan eh. Sumasahod pa rin ako maski papetiks-petiks lang ako. Diba? Ganun sa trabaho. Pero nakakalungkot kung dito din sa church na gusto nating pagpalain pero wala tayong ginagawa sa ministry. Diba? Takot tayo sa responsibility. Diba? Yun ang nakakalungkot dito. Ganun sa mga pinupunta namin, binibisita namin, na sa salvation, okay pa sa salvation. Pero pagdating na sa baptism, tsaka responsibilidad, wala nang takot na. Kaya bilang isang worker, dapat alam din natin yung responsibilidad natin. Hindi lamang yung gusto lang natin na tayo ay magkaroon, pagpalain ng Panginoon. Diba? Minsan kinukasyon pa tayo, bakit hindi ako pinagpapala ng Panginoon? Pero tingnan mo natin ang service natin sa Panginoon kung talagang alam natin yung responsibilidad natin. So, ayun. Kaya nga sabi niya, kung tayo, tingnan natin ang ating sarili, kung ang sinisik lang natin ay yung blessing at hindi yung blesser, ay yung nagbibigay ng blessing. Diba? Kung ang gusto lang natin ay ang pagpapala, hindi natin tinitingnan yung Panginoon na nagbibigay ng pagpapala. Kaya itingnan natin ang ating sarili, na itama natin ang ating mga buhay. So, yung titingnan ko din, marami kong pagkukulang, 2026, 2025, matatapos na. So, may chance pa tayo habang hindi pa bumabalik ang Panginoon para iayos ang ating mga buhay. So, hindi ko sinasabi na perfect ako. Alam naman ng Panginoon yung buhay ng bawat isa kung anong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-judge yung bawat isa kasi alam ng Panginoon. No? So, yun. Mabilis lang to. So, being a worker of God, kung babasahin natin dito, ability is, ano tawag ito? Availability matters and not ability. Babasahin natin dito sa verse 3, and he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace. Diba? Kung pag-aralan natin itong idle na to, hindi ibig sabihin na wala silang ginagawa.
Kasi kung pag-aralan natin tong idleness na ito, kung tayo masyadong busy, ibig sabihin, yung idleness, ibig sabihin walang saysay. Or kumbaga, kung titingnan natin, ibig sabihin na wala silang ginagawa, ibig sabihin, masyado silang busy sa kanilang mga buhay. Masyadong silang busy sa kung paano magkaroon ng hanap buhay dito sa lupa. Yun din yung idleness, yun ang sinasabi dito. Na wala na silang time sa paglilingkod. Kaya nga sabi niya, being a worker of God, availability matters and not ability. Maraming mga tao na nagsisik ng title sa kanilang mga pangalan. Kaya nung last na may sinusundan kaming na sasakyan, may nakalagay doon na lawyer, di ba? Sa likod ng sasakyan niya, di ba? Lawyer. Yun, sinasabi ko, ganyan yung tao na bakit kailangan pang ilagay? Diba? Gusto nilang ipakita kung ano yung achievement nila sa buhay. Kaya sabi ko nga, siguro pag meron din, ilalagay ko doon, balut vendor. Diba? Pero, kung titignan natin, ganun ang tao. Na gusto lang, ang sinisik lang natin yung title. Kaya marami nagsasabi, siguro pag naging successful ako, doon ako maglilingkod. No? Pero, hindi naman yun ang tinitignan ng Panginoon Kaya ang tinitignan dito, hindi yung position, kundi yung faithfulness ng isang tao. Hindi kung gano karami yung ginawa mo sa Panginoon, ang pinag-uusapan dito yung kung paano ka nagpapatuloy na naglilingkod maski sa maliit na bagay. Doon tayo pagpapalain. Kung malalay yung preaching ni Pastor Freddy, it's not the position, it is the faithfulness kung paano tayo maglingkod. Diba? Marami tayong ability sa buhay. Maability tayo, marami tayong naabot sa buhay. Pero kung wala tayong availability sa Panginoon, wala ding saysay. Idleness ang tinatawag doon. Yung tinutunog ko yun dito, idleness in the marketplace. Marketplace pa dito. Ang bilang isang worker ng Panginoon, hindi kailangan na maging kapitan ka or maging hindi nga siya pumunta sa hindi siya pumunta sa marina, nandun yung mga magagaling na mga seaman doon. Hindi pumunta sa DepEd, nandun yung mga teacher. Hindi pumunta sa kung saan na opisina, pero pumunta sa palengke. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mataas na posisyon. Ang kailangan doon, kung meron tayong time, kung magpapaunlak tayo sa invitasyon ng Panginoon. Diba? Yung laging sinasabi, maski sa maliit na bagay. Yung lahat ng ginagawa natin dito, ministry. Diba? Minsan kasi, pumasa lang ng license, driver's license ay, hindi ako pwede dyan. Sa inyo yan Diba? Lahat tayo dito ay workers dito, hindi walang mas mataas. Diba? So, yun, titignan natin yung idleness at kung babasahin natin dito, verse 5, and he went out about that 6th hour and 9th hour. Ayan. So, hanggang sa verse 7, ang sabi dito sa verse 7, ay sa verse 4 muna. And said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Kung makita natin dito, and whatsoever is right. Sa harapan ng Panginoon bilang isang workers ng Panginoon, always choose the right side. Piliin natin lagi yung kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. Hindi yung tama sa ating mga sarili. Kasi ang sabi nga ni Haring Solomon, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Kaya nga sabi niya, kung ano yung tama, yun ang ibibigay ko. Kung sa harapan ng Panginoon, lagi natin tinuturo ko, ang tama ay laging tama at ang mali ay laging mali.
Pero sana, piliin lagi natin kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. No? So, yun. At kung mabasahin natin, tuloy natin, verse 7, they say unto him, diba? Kung tutuloy natin, marami pang nadaanan. At sabi niya, bakit nandito kayo na wala kayong ginagawa? Sa verse 6, why stand ye here all the day idle? And verse 7, they say unto him, because no man had hired us. Dahil walang umuupa sa amin. Diba? Yun ang nakakalungkot sa mundo natin. Diba? Nagkakaugaga, nag-aral tayo, nagsisiksikan na mag-apply para tayo ay i-hire sa trabaho, di ba? Nag-aaral tayo, nagsusunog tayo ng kilay para maging engineer. Diba? Maging engineer si Roan, di ba? Kung titingnan natin, maraming hiring napakaraming nag-a-apply ng trabaho dito sa mundo. Pero sa gawain ng Panginoon, walang nagbibigay ng buhay. Okay, magbibigay ng buhay si Tristan eh. Diba? Sabi, because no man had hired us. Walang nag-hire sa amin. Pero sa gawain ng Panginoon ay laging bukas. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-aral. Lagi naman sinasabi dyan ni Pastor, hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-aral. Pero mag-aral tayo na para gamitin sa paglilingkod or sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nag-aaral tayo dahil hindi lang sa ating sarili. Kaya nga, bilang mga estudyante, piliin nyo yung mga course nyo na maging kagamit-gamit dito sa church. Hindi yung para mag-aral ako para mag-ibang bansa ako, punta ako ng Greenland. Yung mga pangarap ng mga, kung titingnan natin dito sa mundo, nag-aaral sila para lang dito sa lupa. Diba? Taon-taon yan, may bagong graduates. Taon-taon yan, nadadagdagan yung mga tambay. Pero kung titingnan natin dito sa church, napakaraming pwedeng gawin dito sa church, pero walang gumagawa. Kung titingnan mo lang dyan sa labas, maraming pwedeng gawin dyan eh. Kung pwede lang, pero kulang na yung oras natin eh. May pamilya din tayo eh. Kaya nga sabi niya, being a worker of God, merong laging always open ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayong 2026, mag-apply kayo sa church. Tinawag na si Pastor Dong eh. Hired na yan, hired. Pero lahat tayo tinatawag. Pero nasa sa atin kung tayo magpapaunlak. Hindi ko din alam kung anong kalooban ng Panginoon. Gusto ni Ruby, bumalik pa ako sa Pero pag-pray natin kung anong kalooban ng Panginoon, siyempre gusto ko rin bumalik. Diba? Ang ganda ng buhay doon. Paggising mo, may pagkain. May tagahugas. Tapos yung sahod mo, isang araw na sahod, 5 araw na sahod nito sa lupa. Di ba? Saan ka pa? Pero, iniisip ko din, pero mas na-enjoy ko din yung bibenta ng balot. Pero kung anong kalooban ng Panginoon, kasi marami ding mga plano si Pastor next year. At kulang na kulang tayo sa manpower. Buti kung hapon pupunta tayo dito lahat. Kaya nga kailangan nating magtrabaho, kailangan nang tayong gawin yung responsibilidad natin next year. Pag-pray natin ang bawat isa, laging open ang Panginoon, laging open ang church para sa gawain ng Panginoon. So, kung mabasahin pa natin dito,
And when they came, verse 9, and when they came that were hired about the 11th hour, they received. Diba? Sa verse 8 muna. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more. And likewise, they received every man a penny. Kung makita natin dito yung problema. Kaya kung maalala nyo yung preaching ni Pastor Freddy, the problem of may ano ko dito problem in partnership. Diba? Problem in partnership, una yung problem of carnality. Diba? Yun din yung nakita natin dito Kasi kung mabasahin nito sa verse 11, yung mga, and when they had received, sabi niya, receive it, they murmured against the good man of the house. So, ibig sabihin, hindi ba ito mga karnal? Di ba? Meron na nga silang kasunduan nung una, tapos pagdating sa sahuran, ay nag-expect sila ng mas malaki dahil siyempre nag-start sila ng umaga hanggang hapon di ba? Pero yung usapan nga yung 1 penny. Pero kung titingnan natin dito, they murmured against the good man of the house. Ito yung problema sa ating mga workers, yung carnality. Kaya nga ito, makita natin din dito yung the problem of, ano yung maalala nyo? Contention, comparison, competition. Di ba? Ito yung problema sa atin, na tayo din mismo nag-aaway. Nagmurmur. Ang problema kasi, dito, kung sino pa yung mas matagal ng mga Kristiyano, minsan sila pa yung magaling magmurmur. Diba? Sana hindi na makita sa atin itong problema. Pero hindi ibig sabihin na hindi naman natin maiwasan yan, meron at meron yan sa isang church. Pero hindi ito yung dahilan para tayo magkawatak-watak. Pero ito yung gamitin natin para tayo lalong magtibay at magkaisa sa gawain. So yun, yung comparison, marami, yung carnality. Yung kino-compare natin ang bawat isa, ay si Roan, mas magaling ito kay kay Tristan. Mas maganda si Roan So iwasan na natin yon, yung problem of carnality. Di ba minsan kasi yung seniority, hindi ibig sabihin na spiritual ka na. Hindi ibig sabihin na mas matagal ka sa church ay mas spiritual ka na sa mga bago. Kaya laging sinasabi na ang spirituality ay hindi sa nababase sa kung gaano katagal, kundi kung paano natin ipamuhay yung salita ng Panginoon. At hindi rin yung superiority ay yung seniority, hindi ibig sabihin na mas mataas tayo or mas superior tayo sa mga bago. Ayun yung tingnan natin. At sabi niya dito, lagpasan na natin, patapusin natin ito. Is it not lawful for me, verse 15, to do what I will with mine own hand, with my own? Is thine eye evil because I am good? Diba? Minsan, hindi natin naunawaan yung kabutihan ng Panginoon. Minsan, akala natin, ay, bakit ganito? Minsan, nagtatanong tayo, sometimes we question. Nagtatanong tayo, bakit ako ganito ang buhay ko? Diba? Kaya minsan, hindi natin naunawaan yung kabutihan ng Panginoon. Pero ang sabi niya, all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Diba? Minsan kung hindi natin naiintindihan, sabi niya, when we don't understand, ano yung kanta? When we don't see His plan, trust, magtiwala lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil mas alam ng Panginoon kung ano yung nakakabuti sa akin, sa amin, sa ating lahat.
Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, lahat ng kailangan namin binibigay ng Panginoon. Hindi na namin alam kung paano. Dahil wala naman kaming trabaho. Kaya umiiyak nga si Ruby pag sabi niya. Di ba? Pero yung biyaya ng Panginoon ay sabi niya, ay bago araw-araw. Na sabi niya, I will supply all your needs. Binibigay ko yung kailangan yung araw-araw. Hindi natin alam yung mga plano ng Panginoon sa atin. So yun, minsan kung hindi natin maintindihan, magtiwala lang tayo sa Panginoon at bilang isang workers ng Panginoon, kung kasali tayo, kung sinasabi natin na tayo ay kasali sa mga pinili o mga trabahador ng Panginoon, na sana ngayong 2026 ay matagpuan tayong tapat at naglilingkod at gawin natin yung standard or the best natin ngayong 2026. So yun lamang po, Pastor. Lord. You do not understand, sabi niya, trust his heart. Bihira. Yun lang naman talaga yun eh. Okay. Tapos na yung huling linggo ng 2025. Mayroon pa kayong sasabihin? Next year na tayo magkikita. Ay, oo. Siyempre, meron agahan natin ng, alanganin nga pala, no? Gawin niyo ulit. Friday ulit. Kumusta yung prayer meeting niyo? Ay, ganun ba? Okay, good. Magparinyaw na makakuha tayo ng lugar sa harap. Mas maganda. Marami akong plano eh. Hinihintay ko lang yung dapat gamitin ng Panginoon Diyos eh. Meron yan. Bala itong 2026 siguro. Meron na. Sige, wala na. Merkules, kanya-kanya muna tayo uling devotion sa mga bahay. Gamitin nyo yung New Year pagsalubong sa bagong taon. Kung gusto nyo naman, dito tayo lahat magbagong taon, salubungin natin ang bagong taon. Pwede rin. Pero kung pwede nyo gawin sa inyong mga bahay, go. Okay yun. I-share nyo ang gospel. Okay na siguro yan. Tama. Tayo na tumakder. Next year na ba tayo magkikita? Oo nga, no? 2026 na, no? Hype na sa Manila ako eh. Ano din ako ng 7. Iway-walay kami noon dahil 8. Sa Pampanga yung iba. Tayo naman dito sa La Union. Manalangin tayo. Panginoon po namin, kami po ay muling lalapit sa inyo ngayong huling linggo ng aming pong pananambahan ng araw ng linggo ng 2025. Alam niyo po yung aming pagkukulang.
yung aming kahinaan. Kaya kami po susumamo, Panginoon, na tulungan niyo po kami na ma-overcome po namin lahat itong mga failures po namin, na magampanan po namin ito sa 2026. Opo. At plano po namin magningning, magtiwanag sa 2026 na hindi namin makakaya ito kung kayo ay pala sa aming mga buhay. Kaya amin pong kahilingan na kami po yung tulungan, kabayan. Opo. At umaasa po kami, mapagpalang kamay na hawakan ang bawat isa, bawat pamilya, bawat desire po namin na ito'y mangyari ayon sa kalooban mo at kami matagpuan tapat na maglilingkod hanggang kayo ay umalit. Opo, Panginoon, i-dismiss mo kami ni mapagpalang kamay, gabay at matubay ikaw sa bawat isa, makauwi na maluwalhati. Taglay po namin ang mga pangako mong binitawan sa iyong mga salita. Opo, pinapalik mo na at papuri pa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Dismiss na po tayo. Marami pong salamat. Happy New Year. Happy New Year.